Day, baka makatulong ba? Meron akong kilala na maid. May sinabi siya sa akin, Day, na kailangan daw ng amo niya, Day. Magbabayad daw ng malaki ang amo niya. Naghahanap daw sila ng surrogate mother yata yun, Day. Hindi ko man yan alam, Day, kung ano yung surrogate na mother na yan. Pero baka magbabantay ng bata yan, Day. Try mo kaya, Day. May ideya si Brianna kung ano ang surrogate mother. Pero mas pinili na lang nitong hindi sabihin kay Aling Cynthia. Naisip niya na din na putusin ito para sa nanay niya. Ay, hindi ko rin yan alam, te. Sino pala naghanap niyan, te? Times ha? I-check ko yung cellphone ko, Day, kasi nakalimutan ko yung pangalan ng amo ni Delmar. Ay, wala man lang may na-mention dito si Delmar ng name ng amo niya, Day. Pero yung sekretary ng amo niya, Day, si Emmanuel Provido. Yun ang sekretary ng amo ng kaibigan ko, Day. Hindi man daw kasi yan makita ni Delmar ang amo niya palagi, Day, kay parang minsan lang daw sa bahay ang amo niya na lalaki, kaya doon man daw nagatira sa kondo malapit lang sa ospital. Kaya may sakit man daw yung asawa, Day. Mayaman yung mismong amo ng friend ko na yun. May-ari man sila ng automotive shop, Day. Tapos balita ko may-ari yan sila ng resort sa Samal at saka sa Jensen, Day. Pero hindi pa daw yan nakita ng friend ko ang lalaki, Day, kasi stay out man siya. Hindi niya naabutan ng lalaki. Sana all mayaman natin, no? Mabilis na hinawakan ni Brianna ang kanyang telepono at sinearch kaagad sa social media ang tungkol kay Emmanuel Provido. Ngunit, hindi niya na ito sinabi pa kay Aling Cynthia. Te, uwi na ako ha. May klase pa ako mamaya eh. Magpe-prepare pa muna ako. On her way home, Brianna willfully considered the offer made by Aling Cynthia. She kept scrolling on the social media and found Emmanuel Provido. Parang nasa late 30s na itong nakita niya sa social media. Without hesitation, she messaged Emmanuel Provido. But before she did, gumawa muna siya ng dummy account and named it Lumina Pandit. Ginawa niya yon para manatiling hidden ang identity niya. Hi sir, naghahanap daw po kayo ng surrogate mother? Saktong online naman si Emmanuel at agad itong nag-respond. Hi po ma'am. Yes ma'am, my boss is looking for a surrogate mother po. Do you know anyone? I'd like to do it po. Oh, okay ma'am. We have to meet up for the process and also to discuss the payment po. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Davao City, nagbubunyi dahil sa isang matagumpay na drug raid ng isang malaking supplier di umano ng pinagbabawal na shabu sa buong Mindanao. Tinatayang mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga nakulimbat na methamphetamine hydrochloride o mas kilalang shabu sa isang lumang warehouse sa isang barangay sa Davao City. Kasama rito ang mga kagamitan para ma-formulate itong ipinagbabawal na gamot. Headline iyon sa isang local TV station sa Davao City na pinakinggan at pinapanood ng staff ng Arrowlight League of Investigators Company o mas kilalang Arrowlight sa kanilang opisina. Isang sikat na investigation at security company ang Arrowlight sa Davao. Palakpakan na tiyawan ang namuong tinig sa buong opisina matapos makita ang headline sa TV. Pumalakpak si Tony matapos mapanood ang headline sa TV. Guys, ang galing! Ang galing-galing ninyo. Congratulations sa lahat for a job well done sa walang takot na pag-iimbestiga sa mga lokong nagtayo ng pabrikang yon. For sure, dadami pang ipapaimbestiga ng PNP sa atin. Si Tony ang head ng Arrowlight Company. Matapos kang nagsalita ni Tony ay naghiyawan ng muli at nasipagpalakpakan ulit ang lahat ng staff ng opisina. Kadalasang Arrowlight ang tinatay up na agency ng mga men in uniform sa Davao
Kung sakaling inid ito sila ng additional manpower sa kanilang mga hot pursuit operations. This calls for celebration, guys, sabi pa ni Tony. At syempre, makakalimutan ko bang untiring efforts ni Ma'am Brianna de la Serna? Bilang isang babae, hindi madali ang duties and responsibilities ni Ma'am Brianna, pero na-perform niya ng maayos ang kanyang trabaho. As always, palakpakan naman guys para kay Ma'am. Pumalakpak ang lahat ng staff. Magpapakain ako! Muli pang napuno ng palakpakan at hiyawan ang opisina sa sinabing yon ni Tony. Si Brianna de la Serna ay isa sa mga head investigators ng Arrowlight Company. Siya ay nasa early 20s pa lang pero gumagawa na ito ng pangalan sa field of investigation kahit sa murang edad pa lamang nito. Graduate of Bachelor of Science in Criminology si Brianna sa isang maliit na college foundation sa Davao City. Hindi gaanong sikat sa eskwelahan pero porsigidong tinapos si Brianna ang pag-aaral with flying colors. Graduate itong cum laude despite her losses. Brianna's dad is in prison dahil sa isang investment scam na kinasangkutan nito. Dating marangya ang buhay ni na Brianna, ngunit nagbago ang lahat nung nag-college siya. Her dad was imprisoned due to countless involvements sa scam to which she didn't had an idea before. She thought her dad was doing well in his business. Hindi naman kasi sinasabi ng kanyang dad ang tunay na ginagawa niya sa business. All she knew was that her dad is doing business and at some point, her dad proved that he was an involved dad kay Brianna. He was always there for Brianna. Little before her high school graduation, Brianna's dad was arrested. She was so young and innocent during those time and couldn't understand what was going on. Brianna's mom stepped up in providing for her after her dad was arrested. Their house was confiscated and all other properties na na-invest ng family nila was also confiscated. They have nowhere to run as their relatives never looked after them dahil sa kahihiyan na ginawa ng dad niya. Brianna and her mom moved to a small boarding house sa slum area ng Davao City. It was a small house made of light materials. Ibang-iba sa bahay nila dati from an exclusive subdivision. Brianna has to step up during those times kasi kailangan niyang mag-enroll ng college. She looked for a part-time job para naman makatulong sa mom niya. Strong enough and Brianna made her way to college. Dinadaanan lang ni Brianna ang Ateneo de Davao University. This was supposedly the school she planned to enroll to. Kaya lang hindi pwede dahil sa mahal ng tuition dito. Brianna didn't mind losing her dream school. She continued to a small but decent college institution. Brianna was in her sophomore year when her mom was diagnosed with cervical cancer. That time, the load were even more heavier for Brianna. Kasi before they knew about it, stage 3 na ang kanyang cervical cancer. Umpisa pa lang ng college year si Brianna ay nangyari na lahat ng kamalasang iyon sa kanya. Walang inatrasang trabaho si Brianna, just so they can survive from the hustles of their daily needs. She did everything she could just to make sure that she and her mom can survive. On her junior year, she had an indecent proposal that could save her college tuition and her mom's chemotherapy. Palakaibigan si Brianna. Halos lahat ng kapitbahay niya sa slum area kaibigan niya. She easily adopted the situation because of the friendship she made sa kanyang community. Tough but friendly si Brianna. Isang araw sa tindahan ni Aling Cynthia. "Ate Cynthia, pabili po ng soft drinks," sabi ni Brianna. "Oh, ano sa'yo, Day?" Sagot naman ni Aling Cynthia. 8 ounce lang po, ako lang naman iinom, te." "Gusto mo makatipid, Day?" Sagot naman ni Aling Cynthia. "Meron ako naiwan na soft drink sa ref, ba, kasya yun sa'yo. Bigay ko, libre lang." "Aba, gusto ko yan, te." "Kamusta naman ang mama mo, Day?" Okay naman po, te. Lumalaban si mama, te. Naawa nga ako kay mama, te. Ay, sakit na makita ang mama na gano'n ang sitwasyon, ano? Minsan nga ate, sinasadya ko talagang umalis na lang ng bahay kasi hindi ko na talaga kayang makita na nasasaktan siya palagi.
Alam mo, Day, baka makatulong ba? Meron akong kilala na maid. May sinabi siya sa akin, Day, na need daw ng amo niya, Day. Magbayad daw ng malaki ang amo niya, Day. Hanap daw siya ng surrogate mother, Day. Hindi ko naman alam, Day, kung ano yung surrogate mother. Pero baka magbabantay ng bata yan, Day. Try mo kaya, Day. May ideya si Brianna kung ano ang surrogate mother. Pero mas pinili niya na lang na hindi ipaalam kay Aling Cynthia. Pero naiisip niya na rin na patusin ito para sa kanyang ina. Di ko rin yan alam, te. Sino pala yung naghahanap na yan, te? Timesa, ha? Check ko yung cellphone ko dahil nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng amo ni Delmar. Ay, wala naman may na-mention dito si Delmar ng name ng amo niya, day. Pero yung sekretary ng amo niya, day, si Emmanuel Probido. Yun ang sekretary ng amo ng kaibigan ko, day. Hindi man daw kasi yan makita ni Delmar ang amo niya palagi, day, kaya parang minsan lang daw sa bahay ng amo niya na lalaki, kaya doon man daw nagatira sa kondo malapit lang sa ospital, day, kaya may sakit man daw yung asawa, day. Mayaman yung mismong amo ng friend ko, day. May-ari man yan sila ng automotive shop, day. Tapos balita ko may-ari yan sila ng resort sa Samal at saka sa Jensen. Pero hindi pa daw yan nakita ng friend ko ang lalaki, day, kasi stay out man siya. Hindi niya naabutan ng lalaki. Sana all mayaman te, no? Grabs her phone and searched sa social media about Emmanuel Probido. Sees it and keeps it a secret. Te, uwi na ako ha. May klase pa ako mamaya Prepare na muna ako. On her way home, Brianna willfully considered the offer made by Aling Cynthia. She kept scrolling on the social media and found Emmanuel Provido. Parang nasa late 30s na itong nakita niya sa social media. So without hesitation, she messaged Emmanuel Provido. But before she did, gumawa siya ng dummy account and named it Lumina Pandit. Ginawa niya yon para manatiling hidden ang identity niya. Brianna. Hi sir, naghahanap daw po kayo ng surrogate mother? Sakto namang online si Emmanuel at agad itong nag-respond. Emmanuel. Hi po ma'am. Yes ma'am. My boss is looking for a surrogate mother po. Do you know anyone? Brianna. I'd like to do it po. Emmanuel. Okay ma'am, we have to meet up po for the process and also to discuss the payment po ma'am. Long story short, the two meet and was able to discuss the agreement and payment. Brianna was no longer interested in the agreement. She was so concerned and in a hurry to hear about the payment. So Emmanuel told her that his boss will pay them 5 million pesos for the procedure alone. His boss will also take care of anything she needs on the duration of pregnancy. Without hesitation, Brianna signed the agreement paper and had her laboratories done that day. Brianna also asked Emmanuel if he could arrange an online class for her since she wants to keep the pregnancy secret kasi Brianna was never engaged to any man since before. Hindi siya naging interesado sa relasyon ever since. Emmanuel's boss was young and married, but couldn't bear a child kasi his wife had leukemia. Brianna never met the sperm and egg donor. But then, there was an instance during the ultrasound procedure that Emmanuel's boss paid a visit at the clinic because he had some transactions with Emmanuel. Emmanuel's boss arrived in the clinic just when Brianna lied down for the ultrasound procedure. The curtain was half open when Emmanuel's boss arrived. He directly sat beside Emmanuel while Eman looked for the documents he needed to sign. They both sat in front of the bed, and Eman's boss saw Brianna's tattoo sa right side ng kanyang bewang. It was a dream catcher tattoo with a watercolor splash on it. Eman's boss just stared at the tattoo and thought that Brianna might be someone who engages in immoral acts. As yun naman ang impresyon ng mga taong discreet sa babaeng may tato. After the transaction, Eman's boss left and the only thing Brianna heard of that man was him bidding goodbye to Emmanuel. I have to go now, man. Ikaw na bahala sa needs niya, sabi ng boss ni Eman.
His voice marked kay Brianna. It was a little deep but gentle. Brianna carried the baby in her tummy for 9 months. All along, it was Emmanuel who stood by her and made sure she gets all the nourishment she needs and the baby within her. Slowly, Brianna was also able to finance her mom's chemotherapy and her studies continued. After 9 months, she bore the baby and ought to continue her studies. She didn't see the baby she carried for 9 months, not even a glimpse of that baby. Emmanuel and his boss got the baby right after she gave birth. Wala nang naging balita si Brianna sa kanyang baby after that, at lubos na nangulila ito. She thought it was that easy to bring the baby into her womb for 9 months, give birth, and the task is done. But it was different. She felt so desperately ill when she wasn't able to see her baby. Nangulila ito ng lubos that she had to seek professional psychological help to get through the depression. It was a tough journey all along. So this is how it feels to be a mother. Sambit ni Brianna sa kanyang isipan. Ang lungkot. Sobrang lungkot. But I have to fight and live my life daily to survive. I have a mom to take care of. And nag-aaral pa ako. This shouldn't stop me from achieving the goals I have. But one day, I pray na sana makita ko man lang siya at makabonding kahit minsan. Brianna's life continued and eventually she finished her college degree and was able to land a challenging but very fulfilling job. But sadly, months after her graduation, she lost the reason why she fought so hard. Her mom eventually died after the cancer metastasized. Nagunaw ang mundo ni Brianna that time. She was longing for her child and she lost her mother at the same time. Though struggling si Brianna, she carried on and was hired before she even graduated. Her skills and knowledge brought her to where she is right now. Her career was all she had sa mga panahong ito and nagsastruggle emotionally and mentally. Ibinuhos ni Brianna ang lahat ng best niya sa work niya to get over the loneliness. She was seen as a tough girl sa office nila because she keeps every pain a secret. Jesse Torres is making himself known in the world of business and finance as an ideal entrepreneur, not just in Davao City but in the Philippines as a whole. This man has been awarded for his passionate entrepreneurial skills. Jesse's automotive shop grew like mushrooms. Yes, parang mga kabutiang shop ni Jesse na nag-pop up na lang sa iba't ibang lugar sa Davao City at maging sa neighboring cities and municipalities nito. Hindi lang automotive shop niya ang nag-flourish but even his resorts. It started out sa Samal Island. Then, just a couple of months, he opened again in Mati and Jensen. Magna talaga ng swerte si Jesse. Whatever his hands does, talagang nagiging successful. Well, this man deserves what he got because religious siya and was very humane in his staff at sa kung sino man ang makahalubilo niya. Mabait talaga si Jesse. A loving husband to Trixie Maniares. The couple has been married for 6 years already. Ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. Trixie suffered from leukemia the entire years of their marriage. Gusto mong mabuntis ni Trixie pero hindi pumayag si Jesse because their doctor told them that if they insist to be pregnant, Jesse will have to choose between his wife and their baby. Kaya naman, hindi na ito diniman pa ni Jesse from Trixie dahil ayaw niya rin naman na mawala ang wife niya. Hon, we both know that I won't stay long, diba? Tanong ni Trixie. I really want to give you a child, hon. Someone you could just remember about me kapag wala na ako. Han, okay naman ako having you. I don't need a child just to feel complete. Okay lang ako. Tugon naman ni Jessie. Han, why don't we try some intervention? Modern naman na ngayon, marami ng ways to conceive a child kahit hindi tayo able to have one. Tanong ni Trixie. We'll talk about that, Han. For now,
Just concentrate on how you can get better, okay? Tugon naman ni Jessie. Jessie and Trixie's marriage was like a whirlwind. They had fixed marriage. At first, wala talagang feeling si Jessie for her. But because Jessie was really maawain, she began to love Trixie. Jessie used to be obsessed sa isang girl back when he was in first year college. Bata pa yung babaeng yun. But she was pretty and tall. She was so shy but friendly enough to say hi when she sees him in the corridor. Jessie used to say, "Hi, Miss Shy Girl. It's good to see you." Hanggang makulit na greetings lamang siya dahil hindi niya maligawan because the girl was like first year high school pa nung panahon yon. She befriended that girl and was able to see her hanggang graduate siya ng college. He was like a stalker nung batang yon. Whenever he sees that young girl, he would say hi and joke on her, but they never really talked. Jessie knew na yung batang babaeng yon ay anak ng friend ng papa niya who's known to him as Uncle Sanjo. That's the only information he got about that young girl na binalak niya sanang antayin, but never had a chance to do it. The information about that young girl was so scarce because hindi naman naging close talaga si Jessie at ang dad niya, so hindi siya nagkaroon ng chance to ask his dad about his friend and their family. His dad was always away for business trips and other jobs. After college, hindi niya na makita yung girl sa campus nila, so he forgot about his feelings sa girl na yon, and sakto naman na dumating na si Trixie noong mga panahong yon. Ibinuhos na lamang niya ang kanyang atensyon sa asawang si Trixie. Theo Roa is a rival sa automotive industry at sa company ni na Jessie Torres. He sees Jessie as a biglang yaman guy. Some people in Mindanao has this notion na pag biglang lumago ang business ng isang individual, ay they might be doing something stingy in their business. Either they sell drugs or may mga illegal na gawain. Yan ang tingin ng iba sa mga businessman na nag-expand ang kanilang businesses. Theo Roa has a very insecure heart. Kung ano man ang ini-invest ni Jessie, he would stalk on it and make rumors about it thinking na he could lead Jessie's customers to patronize him. Irritated by some news sa newspaper featuring Jessie Torres' achievement and expansion, ay pinunit niya ito. Busy talaga tong Jessie na to. Humihina na nga ang shop ko dahil sa naging known ng shop niya at mga properties niya. Ano kayang ginagawa nitong lalaking to at bakit ang bilis niyang magdagdag ng mga shops all over the metro? I think may trading ng shabu talaga tong taong to. Sambit ni Theo na narinig naman ng kanyang head technician na si Alan. Sir, maganda daw kasi sila magpasahod sa mga mekaniko nila. At saka marami din atang benefits na binibigay ang si Jessie. Sumagot naman si Theo. Sige lang, Alan. Magpapaimbestiga ako kung saan ang gagaling yung pera ng mokong na yan. At bakit ang bilis mag-expand? Mahirap din magbigay ng sobrang dami sa mga mekaniko natin. Kasi marami din naman tayong gastos. Nga pala, yung mga baril na pinapahatid sa tao natin sa Cotabato nahatid na ba? Tanong ni Theo. Tumugon naman si Alan. Wala pa sir. Hindi pa naman naghahatid ng bagong stocks yung nagsusupply sa atin. Rinig ko po mamayang hating gabi hahatid yung panibagong itatransport natin sa Cotabato. Mahirap kasi maghatid dito sa Davao kasi sobrang higpit ng checkpoints. Paikutin na lang natin sir. Kung pwede sa Bukidnon area na lang po natin padaanin sir kasi sobrang delikado dito sa Davao. Sige, i-charge na lang natin sa kliyente natin yung cost ng shipping. Tugon naman ni Theo. Involved si Theo sa pag-ship ng mga unlicensed guns from Compostela Valley to Cotabato City. Sobrang laki ng kita nito dati sa pagta-transport ng mga unlicensed guns kaya hindi nito matanggihan. Mas malaki pa nga ang kita niya rito kaysa kita niya sa kanilang shop. Pinaninindigan ni Theo na wala siyang ginagawang masama dahil hindi naman siyang manufacturer ng mga barel at tagabiyahe lamang ito ng mga barel. Lumapit si Theo sa Arrowlight Agency para manmanan ang negosyo ni Jessie. Sir, good morning! Gusto ko ho sanang magpaimbestiga ng isang kilalang individual dito sa Davao City.
Si Jessie Torres ho. Sambit ni Theo. What about Sir Torres, sir? What is it that you want to know about him po? And what can we do? Tugon naman ni Tony. Well, rinig ko po kasi sir na bigla na lang dumami ang automotive shop niya sir. Kahina-hinala naman yung biglang dami ng mga shops ho niya. Madami kasi sir nagsasabi sa akin na involved din ho yung Jessie na yan sa nauna niyong naimbestigahan na bodegang may pagawaan ng shabu sa loob. Tugon naman ni Theo. We never had this information, sir, about the people behind this bodega. Pero sige lang, sir. I will assign one of the best agent that we have here para maimbestigahan at mamanmanan ang galaw ng negosyanteng yan. Tugon naman ni Tony. Nagpatuloy pang kwentuhan ng head ng Arrowlight at si Theo. Nagpresent pa ito ng mga pictures na proof ng pag-aaligid ng di umano'y kotse ni Jessie Torres sa vicinity ng dating bodega. Matapos mag-usap ng dalawa ay tinawag na agad ni Tony si Brianna. She assigned Brianna to know the whereabouts of this Jessie Torres, to check on his permits and to know him. Tony told Brianna na Jessie might be one of the investors nung naipasara na na-raid na bodega. You find out about this, Brianna. I trust you with this mission at mag-iingat ka. Naikwento ni Sir Theo na armed itong si Jessie palagi. And if you have an encounter with him, huwag magpahulog sa ipinapakitang kabaitan nun. Trust no one, Brianna, okay? Bilin ni Tony kay Brianna. Okay, sir. Inipon niya lahat ng files at ipinasok sa isang folder. I'll do whatever I can do best po para sa mission na ito, sir. Tugon naman ni Brianna. I trust you so well with this. Muli namang sabi ni Tony. Of course, sir. Confident naman na tugon ni Brianna. Brianna head to her desk para mag-strategize kasama ang kanyang partner sa pag-iimbestiga na si Roldan. Roldan, may bago tayong task. Seryosong bungad ni Brianna habang nilapag ang file sa table ni Roldan. Jessie Torres, allegedly involved sa isang drug production dito sa Davao. Wait lang, sandali. Di ba ito yung sikat na negosyante ngayon, Brianna? Talaga ba na may ganong gawain tong taong to? Aba, mukha talagang mabait tong taong to May tinatago rin palang putik sa katawan, ano? Sagot naman ni Roldan. Sa trabaho natin, Roldan, we shouldn't settle sa mabait lang. Kahit sa simbahan pa yan nakatira, hindi pa rin yan assurance na walang tinatago yung mga yan. There's a hell of shit sa puso ng bawat tao. Sagot naman ni Brianna. Aba, ang lalim ng hugot Pabirong sagot nito sa partner. O ikaw, Brianna, ano rin bang tinatago mo dyan sa buhay mo? Patawang tanong naman ni Roldan kay Brianna. Natahimik na lang bigla si Brianna at tinitigan si Roldan awkwardly. Napayuko naman si Roldan dahil sa takot kay Brianna. Nakita naman ni Brianna ang impresyon sa mukha ni Roldan at inilapit ang bibig nito sa tenga ni Roldan sabay sabing, You wouldn't want to know, Roldan. With guilt feeling, Brianna entered into the office comfort room. Silently looked at the mirror at nagkibit ng kanyang mga kamay sabay sabing, Kamusta na kaya siya? For sure, malaki na siya. Ay, Brianna. What kind of a mother are you? Ay. Muling naungkat ang kalungkutan na patuloy parang binibit-bit ni Brianna. Lumabas si Brianna sa office to get her lunch sa katabing turo-turo o restaurant ng kanilang opisina. Sa tuwing lumalabas ito ng opisina ay siya namang dating ni Onin. Isang 7 taong batang nagbibenta ng banana Q or kahit anong merienda. Sa tuwing nakikita ni Brianna si Onin ay sinasama niya ito sa paglalunch. Malapit ang loob ni Brianna sa mga batang vendor sa labas ng kanilang opisina. Palagi nitong inuubos sa mga paninda nila kung sakaling maabutan niya ang mga ito sa labasan. Uy, Onin! Sabay ka? Sabay ka na sa akin, kain tayo. Pangyayaya ni Brianna sa bata. Di pa ho nauubos ang paninda ko, Ate Brianna .
Nanghihinayang naman na sagot ni Onin. Sige na, halika na. Ako nang bahala dyan sa paninda mo. Sabay akbay sa batang si Onin para sabay na silang mag-lunch sa karinderya. Nagsilabasan na rin ang mga kasamahan ni Brianna sa opisina. Uy, Brianna! Kasama mo na naman si Onin. Gusto mo talaga ng mga bata, ano? Mag-boyfriend ka na kasi at gumawa ka na rin ng sarili mong anak. Sabi ng head of treasury ng kanilang opisina na si Tasha. Oo nga, mag-boyfriend ka na. Andito naman ako. Single. Loving. Hindi lang gwapo. Pero mabango. Patawang tugon naman ni Roland. Team Roliana kami! Sigaw naman na patukso ng kanyang mga office mates. Umiling na lang ang ulo ni Brianna at tatawa sa panunukso ng mga kaopisina. Habang nagtutuksuhan ay umupo si Roldan sa tabi ni Brianna, sabay akbay at sabing, Oo nga naman, Brianna. Why don't you give me a chance? Tanong naman ni Roldan. Tinulak niya papalayo si Roldan sabay duro ng tinidor sa kanyang muka. Itigil mo nga yung kahibangan mo sa akin, Roldan. Naghahanap ka lang ng sakit sa katawan. Astig na tugon naman ni Brianna. Woo! Wala ka ng pag-asa, Roldan. Pangaasar pa ng mga kaopisina nila. Lahat ay nagtawanan na lamang dahil sa pabirong pagbabanta ni Brianna kay Roldan. Kumain na lang tayo. Dami mo kasing drama, Roldan. Sabi pa ni Brianna. Kumain na nga silang lahat. Nasa isang table si Brianna at Onin. Ma'am Brianna, ang bait niyo po sa akin. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Onin. Meron kasi akong... Nakita niya nakikinig ang ibang kasamahan at hindi na lang itinuloy ang dapat na sasabihin. Meron kasi akong pinsan na kasing edad mo. Kaso nasa Amerika na. Wala ni sino man ang may alam na naging surrogate mother si Brianna. Pilit itong itinago ni Brianna dahil tila may kahihiyan itong nararamdaman at pangungulila sa supling na hindi niya man lang nasilayan. O Onin, baka may gusto ka pang kainin, sabihan mo lang ako ha, huwag kang mahiya. Pangaalok pa ni Brianna. Opo, Ma'am Bri, salamat po. Masayang tugon naman ni Onin. Brianna feels really fulfilled pag nakikita niya at nakakasama niya si Onin na mag-lunch. She thought about the child she carried in her womb every day, kaya whenever she sees a child sa workplace, she silently thinks about the one she carried. Strategies have been made for the surveillance of Mr. Jesse Torres. Brianna and Roldan are on the case. Brianna sought the permits and all other credentials of Jesse Torres and she found everything clear. Taxes are well paid, audit books are complete and are done honestly. Ang mga real estate properties din ni Jesse Torres ay titled and maayos ang relationship niya sa mga nabilhan niya ng properties. Ang mga bank transactions niya ay nagko-coincide din sa mga pumapasok na pera from his businesses. Brianna took his profile and saw that he has a child. Nagwonder naman si Brianna kung paano sila nagkaroon ng anak. That record shows na her wife is so damn sick since the child was born. Paano kaya nagka-baby yung dalawang yon? The moment the baby was born, Trixie is a year old now with her leukemia treatment. Hindi kaya may karelasyon tong si Jesse Torres? I think I need to know this more. Kasi if he is someone outside his marriage, it could link into his involvement sa illegal drugs. I need to get close so I can really dig into this. Hindi ako naniniwalang mabait ang si Jesse Torres and that he runs his business well. When the business is booming, dudang-duda si Brianna because of what she experienced from her dad. Brianna was in a car na pagmamay-ari ng company. She waited there for hours to finally see that Jesse Torres na iniimbestigahan niya. He saw the man na dumating at before ito pumasok sa kanilang gate, ay nagbatsyag muna ito sandali sa labas ng kanilang bahay at makalipas ang ilang minuto ay pumasok na rin. Brianna was suspicious. Bakit talagang ina-assure niya muna that outside is clear before ito pumasok? He might have threats sa buhay niya dahil sa mga anomalya sa kanyang negosyo. Mukhang talaga siyang mabait no? Sabi ni Roldan. Alam mo, parang inosente niya.
Ganun ang aurahan ng Jessie yan. Kaya nga, Rhodes hindi talaga ako naniniwala na malinis yung Jessie Torres na yan. Upon checking sa life nito before, he got all this property. Ay may mga low-earning negosyo naman talaga siya. Kaso hindi ata yun enough para lumago ng sobrang pera niya. Bree, wala ka bang kahit clear thought sa Jessie na yan? Kasi yung records niya at bank transactions ay clear naman. Malay mo pinagbibintangan lang siya ni Theo. Kasi 'di ba? Pareho sila ng line of business. Kaya nga Doon tayo mas mag-doubt kasi remembering what his dad looked like. Basta, I know there's something fishy going on, Rhodes. Tsaka talamakang shabu ngayon. Anybody can do what they want to do. Malinis man yan o hindi. Pera can make gentle people become a huge beast. Sabi ni Brianna. Wow, saan naman galing ang inis na yan, Brianna? Tanong naman ni Roldan. The surveillance continued for weeks pero bigo si Brianna at Roldan na makahanap ng butas sa taong yon. Tila nawala na ng pag-asa ang dalawa na makahanap ng probable cause sa mga pinagbibintang ni Theo kay Jessie. Brianna opted to ask neighbors about Jessie Torres. Tao po. Ma'am, I'm Brianna de la Serna po. Pwede ho ba akong magtanong ma'am tungkol dyan sa nakatira sa bahay na yan? Tanong ni Brianna. Ay, si Mr. and Mrs. Torres po. Mabait po yan sila ma'am. Pag Christmas nga po ay namimigay ho yan sila ng kaunting Noche Buena package. Tsaka ma'am, yung mga tao ho nila halos matatagal na sa kanila. Yung pamangkin ko nga ho scholar nila. Kakatapos lang po. Ang bait ho nila ma'am. Sagot ng kanilang neighbor. Thank you ma'am ha. Salamat ho tsaka pasensya na ho sa abala. Magalang naman na tugon ni Brianna. Walang anuman po. Sagot naman ng neighbor bago nagpaalam. Frustrated si Brianna and went back sa office na walang development. No trace of illegal activities. Pero isa lang napansin ni Brianna. Hindi niya nakikita ang lalaki na kasama ang asawa sa kanyang pag-uwi. Sa ilang linggo na nagmamanman ang dalawa sa labas ng kanilang bahay, hindi nila nakita ni isang beses na kasama nito ang asawang bumaba sa sasakyan. Brianna shifted and made a new strategy instead. Sinundan niya si Jessie kung saan man ito magpunta. But all throughout, wala namang kaduda-dudang whereabouts ang lalaki. Bahay, office, banks at bahay ulit. Dumaan pa ang mga araw at patuloy na nagmanman si Brianna sa bahay ni Jessie. At nagkaroon ito ng isang sikretong pinuntahan. Isang lumang bahay na malayo sa kabiasnan. Luma na ang gate at maraming puno. Luma ang bahay na iyon pero well-maintained ang lawn. Malapad ang lawn. Isa yung rest house. Hindi mapasok ni Brianna ang property dahil well-lit ito at halos kada kanto nito ay may CCTV camera. Sa gilid ng bahay ay parang merong laboratory building. Naaninag ni Brianna ang usok na lumalabas sa chimney nito at dudang-duda na si Brianna na merong masamang ginagawa ang lalaki roon. Roldan, halika dito. Ayan na, may umuusok. Positive talaga to Meron talaga siyang ginagawang karumal-dumal. Ano ka ba? Magmamanman pa tayo. Patuloy na sumisilip sa grills na bakod ng property na iyon. Uy, Brianna, may bata Ayun naglalaro ng bola. Wait, let me see. Nakasilip si Brianna ngayon sa lawn ng property. Sabi ko na nga dito niya nga talaga siguro binabahay ang babae niya. Kasi alam mo Roldan, may leukemia yung asawa niya. Paano sila magkakaanak na yung edad ng bata edad rin kung kailan siya nag-start ng treatment. We need more evidence, Brie. Frustrated na si Brianna sa usad ng investigation at surveillance na ginawa nila ng partner niyang si Roldan. Sanay si Brianna na nagagawa agad ang trabaho. Ilang linggo pa lang ay may naibibigay na itong update sa kanyang boss na si Tony, kaya ganun na lamang ang frustration niya sa kanyang performance recently. Sir Tony, I did my best. Halos doon na nga lang kami natutulog ni Roldan Kaso wala pa talaga kami nakikitang anomalya. Pero may mga tinitignan pa akong angulo that might lead us to Mr. Theo's speculations.
I ask that you give me some more time, Sir Tony, to finish my job well. Pangumbinsi ni Brianna sa kanyang boss. Brianna, ilang taon ka na nagtatrabaho under my leadership and I trust you with this. Alam ko maitatawid mo to. Don't be so hard on yourself kasi speculations pa lang din naman ang mga pinagsasasabi ni Sir Theo. Tandaan mo, Brianna, hindi tayo bias dito. We look on both sides to see who's evil and not. Tugon naman ni Tony. Muling bumisita si Theo sa opisina ng Arrowlight para kamustahin ang usad ng investigasyon. Sir, good morning! Masiglang bati ni Theo. Good morning ho, Sir Theo. Upo ho kayo. Tugon naman ni Tony. Sir, andito ako to follow up yung pinapaimbestigahan ko po. Tanong ni Theo. Sir, we're still on it. Yung mga credentials ho ng mga business ni Sir Jesse ay updated at wala pong lapses sa mga obligations nito. Updated rin ho ang payment nila ng taxes at nagko-coincide rin ho lahat ng pasok ng pera sa kanyang accounts according sa lead agent na nag-imbestiga ng case ninyo, sir. Though may mga tinitingnan pa pong anggulo ang agent ko regarding certain matters that might lead to your allegations. Ang tagal naman na ho. 1 month na wala pa rin ho talagang result ang investigation ninyo? Painsultong tugon ni Mr. Theo kay Tony. Sir, next week balik ho ulit ako. Bigyan niyo naman ho ako ng magandang resulta. Sir, mawalang galang na ho Dito kasi sa Arrowlight, hindi ho kami bias. So we look on all areas to see if may discrepancies ho talaga. Sir, we still don't have a solid proof of your allegations. If next week pagbalik ninyo ay baka taliwas sa ina-expect nyo ang resulta, wala ho kami magagawa, sir, kasi hindi naman po pwedeng magsinungaling ho kami just to cater what you want to hear. Sinasabi mo bang sinungaling ako, Tony? Galit na tugon ni Theo sa kanyang narinig sa pagprangka ni Tony. Hindi naman ho, sir. Kaya lang I'm just being honest sa'yo because we don't give false expectation dito sa Arrowlight. Ayusin niyo yung trabaho niyo, Tony. Para saan pa nakilala kayong sikat na investigation company dito sa Davao? Sir, ginagawa ho namin ang trabaho namin dito na may dignidad. Umalis na si Theo dahil napikon ito ng sobra sa mga pinagsasasabi ni Tony. Pagkalabas niya ay nakasalubong ni Brianna si Theo dahil papasok din ito sa opisina ng kanyang boss. Napatitig si Brianna sa lumabas na lalaking may katandaan na. Tila pamilyar ang mukha ng lalaking iyon sa mga mata ni Brianna. Dumiretso na lang si Brianna sa loob ng opisina ni Tony para mag-discuss ng matters regarding office operations. Sir, sino po yun? Tanong ni Brianna. Yun yung nagpa-imbestiga kay Jesse Torres. Medyo nagalit nga yun kasi prinangka ko siya na yung mga nakita nating results sa ginawa mong surveillance. Inggit problems yan, Bri. Normal na attitude ng isang tumanda na sa business industry na naunahan ng mas bata sa kanya. Parang familiar sa akin, sir. I think I saw him from before. Pagtataka naman ni Brianna. Baka nga, Bri. Okay, so why are you here? Tanong naman ni Tony. Sir, I'm just gonna discuss some matters with you regarding our office operations. Nag-discuss na nga si Brianna Tony sa kanyang office for some changes that Brianna want to impose in her team. And if her boss permits, she want to do it sa buong office na rin. Her boss trusted her so much that whatever Brianna wanted to bring as change sa kanilang office, he would consider her suggestions. Today is the charity day for Torres Group of Companies. Merong yearly event ang company ni Jesse Torres where they grant scholarships and free medical mission sa kanilang chosen barangay. This has been Jesse's way of thanking the Lord for the blessings na binigay sa kanya. Jesse Torres has a big heart for the less fortunate kasi she treasured his mom so well. Anak mahirap ang mommy niya and his mom never stopped teaching him to be humble and to help the poor. Kasalukuyan nagbibigay ng Thanksgiving speech si Jesse pagkatapos ng kanilang charity event. Today, I thank the Lord for the opportunity to help the less fortunate. Ito ang laging turo ng aking mama sa akin nung siya'y nabubuhay pa.
Kaya dahil blines naman ako ng may kapalang sobra-sobra, gusto ko ring ibalik sa tao ang biyayang binigay niya sa akin. Hiyawan at palakpakan naman ang naging tugon ng mga tao na dumalo ng kanilang charity event. Hindi tinigil ni Jessie ang event na ganito dahil saksi siya sa pagtulong ng mga taong natutulungan niya nang minsang nalugi ang kanyang kumpanya. Hindi siya iniwan ng mga staff niya. Bagkus ay nagtrabaho pa sila kay Jessie kahit na hindi na nasunod ang dati nilang sweldo. Iyon ang dahilan kung bakit madaling lumago ang mga negosyo ni Jessie. Isang magiliw na tao si Jessie. Kailanman na hindi ito naging hambog. Handa ito sa anumang agos ng kanyang negosyo. 2 beses nang nalugi si Jessie pero kahit nalugi siya, hindi niya pinababayaan ang kanyang staff. Sinisigurado niyang matutustusan pa rin itong pangangailangan ng bawat pamilyang nakasandal sa trabahong meron sila. May isang anak si Jessie. Lalaki iyon. Palaisipan kahit kanino ang pagkakaroon nito ng anak dahil alam ng mga trabahante nito na may sakit ang kanyang asawa simula pa nung sila'y ikasal. Wala ni isa nagtanong kay Jessie kung paano o kaninong anak ang dala ni Jessie minsan sa kanilang opisina. Hindi rin kasi open sa public ang buhay ni Jessie. Mismong ang asawa ni Jessie ang nag-alaga sa kanilang anak. Wala ito sa mansyon at wala ring nakakaalam kung saan nakatirang mag-ina ni Jessie. Pauwi na si Jessie from a very busy day. Pagpagod na pagod si Jessie, hindi ito umuwi sa kanyang mag-ina dahil ayaw nitong tira-tirang energy na lamang ang kanyang ibibigay sa kanila. Nagpapaalam siya sa kanyang asawa ng maayos kapag hindi ito makakauwi. Tumawag ito sa cellphone. Hello, Han? Han, hindi ako makakauwi dyan. Sobrang pagod talaga ako ngayon dahil sa event kanina. Tumawag sa cellphone si Jessie sa kanyang asawa. Okay lang, Han. I understand naman. Magpahinga ka na lang muna sa mansyon. Will you be able to come home tomorrow? Masuyang tanong naman ni Trixie. I will, Han. I miss you both and I love you. Tugon naman ni Jessie. Dumating na sa mansyon si Jessie at naabutan niya ang sulat ng isa sa mga katulong niya na umalis na sa kanilang mansyon dahil kinakailangan itong umuwi dahil isang aksidente nangyari sa kanyang kapamilya. Hindi ito nagbigay ng petsa kung kailan ito babalik sapagkat hindi niya naman din alam kung gaano kalala ang sitwasyon doon sa kanilang probinsya. Tinawagan na lamang ni Jessie ang katulong at tinanong nito kung ano pa ang kanyang maitutulong sa kanila. Agad naman itong nagpadala ng pera kahit hindi pa man humihingi ang katulong nila na nagserbisyo sa kanila simula nang siya'y bata pa. Kinaumagahan ay umuwi si Jessie sa kanyang mag-ina. Itinara ni Jessie ang kanyang mag-ina sa isang rest house nila sa Samal Island. Minabuti niyang doon ito itira dahil sariwa ang hangin at malayo sa stress ng syudad. Mas mainam ang environment na iyon sa kanyang asawang may sakit. Nagpark ng sasakyan sa garahe si Jessie. Dali-daling tumakbo palabas si Inigo para salubungin ang kanyang ama. Excited ito sa tuwing umuwi ang ama dahil naglalaro silang dalawa. Kahit paanong laro ang gustong gawin ni Inigo. Maliban sa laro ay pinagluluto din ito ang bata ng kanyang paboritong pagkain. Kaya abot langit ang saya ng bata sa tuwing naririnig niya ng sasakyan ng ama. Inigo, catch! Ipinasa ni Jessie ang maliit na bola kay Inigo para ishoot nito sa basketball ring na ginawa mismo pa ni Jessie. Kinuha naman ni Inigo ang bola at sinut ito sa ring na maliit. Wow, did you see that, Dad? Of course I did. I saw that. Tumakbo ito papunta kay Inigo at binuhat niya ito at tuwang-tuwa naman si Inigo. Sa kalagitnaan ng laro ng mag-amay, sumigaw ang kanilang kasambahay na si Tia Lourdes. Sir Jessie, si Ma'am Trixie po! Nag-aalalang sigaw ng kasambahay na si Lourdes. Tumatakbo at nagsisisigaw si Tia Lourdes papunta sa kanila sa basketball court. Hindi na pinaabot ni Jessie si Tia Lourdes sa kanyang kinatatayuan at tukmakbo na ito kaagad papasok ng bahay. Trixie! Nakita na lang ni Jessie na nakahandusay ng asawa sa sahig na wala ng malay. Tia Lourdes! Bilisan niyo, buksan yung pintuan, dadali natin si Trixie sa ospital. Dali-daling tumakbo si Tia Lourdes at binuksan ang pinto ng sasakyan para maisakay si Trixie. Tia, sumama ka na para may mag-assist kay Trixie sa likod. Sumakay naman agad si Tia Lourdes at mabilis na nag-drive papuntang hospital sina Jessie at Tia Lourdes.
Iniwan na lamang nila si Inigo sa yaya nito at pinahatid na sila sa mansyon. Nirevive si Trixie pagdating sa ospital. She was cold already. Natakot ng sobra si Jessie dahil alam niyang anumang oras ay pwede nang mawala si Trixie. After a few minutes outside the operating room, lumabas ang doktor to talk to Jessie. Jessie, make the best that you can starting today. I don't think your wife is going to make it any longer. Malungkot na sabi ng doktor. I will, Doc. I will. Nobody's ready for this. He thought he was ready for this kind of moment, pero hindi pa pala. For now, she has to stay dito sa ospital and kailangan mo na mag-decide, Jessie. This is the DNR, or the Do Not Resuscitate waiver. I'm not rushing you, but you have to give that to me the soonest that you could. I will think about it, Doc. Please give me until tomorrow to do this. Yes, of course. Sagot naman ng doktor. Tinabihan ni Jessie ang asawa and held her hand so tight and whispered, Hon, I thought I was ready for this. Pero hindi pala, hon. Hindi talaga. And I don't think I will ever be. Nagplano si Jessie ng isang surprise para kay Trixie that would make her happy. Nakarating sa staff ng auto shop ang plano ni Jessie na isurprise ang asawa. Merong 2 container van ang nandun sa shop na minamanmanan ni Brianna. Namumuo ang duda sa kanyang utak dahil sa 2 delivery van na nakaparada sa labas ng kanilang auto shop. May mga gamit na inakyat ang mga staff doon. Patapos na silang magkakot nang dumating sina Brianna at Roldan sa auto shop. Ang tanging nakita na lamang nilang inakyat ay isang drum na may pintang itim. Mas lumakas lalo ang kutob ni Brianna na ito na nga siguro ang panahong makikita niya na ang illegal na sikreto ni Jessie Torres. Dan, feeling ko magta-transport na to sila ng mga paraphernalia sa bodega. Nagdududang sabi ni Brianna kay Roldan. Magtanong tayo kung anong nilagay sa loob. Tugon naman ni Roldan. Lumabas si Roldan sa kanilang sasakyan at minabuting lapitan ng lalaking nag-lock ng container van. Sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Pwede ho ba akong tumulong? Mahinahong tanong ni Roldan. Ay, sorry sir, tapos na eh. Okay na ho lahat ng gamit na isakay na ho eh. Tugon ng isang staff sa auto shop na si Ruel. Ano ho bang isinakay niyo dyan? Ay, mga drum ho na dadalhin doon sa bodega po. Sabi kasi ni sir, wala hong pwedeng makaalam eh. Sagot naman ni Ruel kay Roldan. Si Brianna ay nakikinig sa conversation ni Roldan at yung helper sa container van dahil nakamonitor ito through hidden cam and mic na nakakabit sa damit ni Roldan. I knew it. Drums might be the containers of the chemicals na ginagamit sa pag-formulate ng shabu. Mahinang sambit ni Brianna. Hindi pa naman natin yan ma-affirm, Bri. Let's follow the container van later pag okay na ang loading nila. Sagot naman ni Roldan. Maganda ang tandem ni Brianna at Roldan. They complement each other despite their differences. Maraming beses ang binalak ni Roldan na ligawan si Brianna pero hindi talaga ito nahuhook ni naman for a serious relationship. Hindi naman mataas ang standard nito. Hindi lang talaga need ni Brianna ang relationship at the moment. Umalis ang container van at ibiniyahe na ang sakay nito. Isang warehouse ang pinagdalhan nito. Hindi na nakapasok sila Brianna dahil secured ang lugar. May guard sa gate ng area. Well-fenced din ito. Hindi madaling akyatin. Brianna and Roldan stayed at a distance sa area ng pinagdalhan ng jam. They stayed there hanggang a little after 6 p.m. Nakatulog si Roldan kakaantay ng chance to enter the fenced compound. Roldan, gumising ka. 3 sasakyan ang pumasok. Sabi ni Brianna. Talaga ba? Patawag kaya siguro tayo ng backup, Bri. Hindi kasi madaling pasukin ang lugar. Ang hirap pasukin. Sige, mag-inform ako kay boss regarding what we just discovered. I'll talk to him and we'll wait kung anong further instructions niya. Phone ringing. Sir, merong container van na kinargahan ng jam.
Dito dinala sa South Side, sir. Isang fenced and guarded compound ang pinagdalahan ho, sir. Should we get in? Huwag mo na, Bri. Delikado. We'll have to strategize how we can get in. Sagot naman ni Tony kay Brianna. Brianna doesn't agree sa pinagsasabi ng boss niya at nag-iisip na kung paano makakapasok sa lugar. Okay po, bossing. Jesse Torres is on his way para sa kanyang ino-organize sa surprise party sa asawang si Trixie. He invited all of Trixie's close friends and even their relatives and also their staff. Trixie is a people person. Mahilig itong makipag-socialize and close sa mga staff ng kanilang company. Jesse wanted to show Trixie how loved she is by the people around her. Ipinaalam ni Jesse si Jessie to bring 2 nurses na makakamonitor sa patient. And they did so. The party was organized and everything is ready na. Si Trixie at Jessie na lang inaantay. An ambulance came and everybody went out to meet them. Surprise! Hi, Mom Trixie! We love you! Sabi ng mga taong nandoon. Trixie bursted into tears when she saw everyone around greeting her and telling her how much loved she is. She couldn't speak much dahil sa mga nakakabit na life support sa kanya, but her face brightened up. She was genuinely happy, and tears kept falling in her eyes. Jessie organized the party sa isang warehouse na nabili niya kailan lang. Hindi pa ito nasa ayos, but there is a large lawn sa warehouse na nasa likod lang ng bodega. He opted to do it there kasi malapit lang ito sa hospital kung saan nakakonfine si Trixie. And it was a bit of a suspense. The party started, but Trixie is about to expire. They had to rush her back to the hospital. Patuloy na nagmanman sina Brianna, but sadly, they weren't able to get any information about the compound or what had happened inside. So they opted na sumilip sa bahay ni Jesse Torres. Upon arriving, meron silang nakitang tarpaulin na nakalagay sa labas ng bahay. Wanted, babysitter. Nagmamadaling nag-doorbell si Brianna to inquire about the hiring na nakapost sa labas ng kanilang gate. Sinabihan niya ang guard ng bahay na mag-a-apply siya. It was a way for her to get close to the life of Jesse Torres. Hi, ma'am. Bati ng guard. Sir, nakahanap na ho ba kayo ng yaya? Tanong naman ni Brianna. Ay, hindi pa naman ho, ma'am. Kakapost lang yan ng mayordoma namin kanina eh. Bagong-bago po ho yan, ma'am. Tugon naman ng guard. Pwede ho ba akong mag-apply? Tanong naman ni Brianna. Abay, ang ganda nyo naman ho, ma'am, para lang magyaya. Tugon naman ng guard. Bakit ho, guard? Sa itsura ko ba nakabase ang paghahanap nyo ng yaya po? Tanong naman ni Brianna. Hindi naman ho, ma'am. Kaso lang parang ang ganda nyo ho, ma'am eh. Kailangan ko ho kasi ng trabaho kasi may pinapaaral ho akong kapatid. Nagsinungaling si Brianna para lang makuha ang trabaho sa loob ng tirahan ni Jesse Torres. Ma'am, mas mabuti po na kausapin niyo yung mayordoma namin kasi siya naman ho nagbibigay ng clearance kung i-hire ho kayo. Binigyan ho kasi siya ng authority ni sir na kumilates at mag-hire ng tao po. Rush din ho kasi ito kasi may sakit yung mama ng bata. Tugon naman ng guard. Sige po sir. Tara ho, pasok ho kayo. Dinala ng guard si Brianna sa kanilang mayordoma, si Ma'am Lizelle. Ma'am Liz, mag-a-apply ho sana siya na magyaya sa anak ni sir? Oh, anong pangalan mo, iha? Masungit naman na sagot ni Lizelle. Habang nagdidilig ng halaman ng mayordoma. Brianna ho, ma'am. Pwede din ho, Bri ang itawag niyo sa akin. May experience ka na ba sa pagbabantay ng bata? Opo, ma'am. Naging yaya po ako for 4 years po habang ako'y nag-aaral. Patuloy na nagsinungaling si Brianna para makuha ang trabaho. Okay. Anak ng amo ko ang babantayan mo. 7 years old na siya ngayon. At sanay yan sa kanyang mama dahil mama niya nag-aalaga sa kanya simula ng baby pa siya. Dapat mahaba ang pasensya. May mga requirements ka bang dala? Kung wala kang dala, magdala ka bukas para makapag-umpisa ka na. Birth certificate, NBI clearance at ID na lang dalhin mo.
Magpapamedical ka rin kasi sensitive ang bata. Baka may mga nakakahawang sakit ka. Si Sir nang bahala sa gastos ng check-up mo. Kinaumagahan ay bumalik si Brianna sa residence sa mga Torres para isubmit ang kanyang requirements at makapag-umpisa ito ng trabaho. Magalang na tinanggap at pinapasok si Brianna ng mayordoma nang makita na wala namang problema ang kanyang mga papeles. Pina-check up din siya ayon na rin sa mga unang sinabi ng mayordoma na kailangan clear din ang kanyang health para maiwasan ang anumang nakakahawang sakit na pwede niyang idulot sa bata. Nang maklear na ang lahat ay inantay nilang dalawang magiging alaga. Pagkababa ng batang lalaki sa hagdanan galing sa kanyang kwarto ay dali-dali itong tumakbo papunta sa sala kung saan naroon si Bianca at ang kanilang mayordoma. Makulit si Marco Torres. Siya ang uniko iho ni Jessie at Trixie Torres. Nanay Zell, where's mommy? Can I go to my mommy now? Tanong ng batang si Marco. Marco, hinawakan ng magkabilang pisngi ng bata at sinabing, Your mom is not yet well, Marco. She's still in the hospital and you can't go there yet. Natulala si Brianna na nakatitig sa batang si Marco. Tila may kung anong saya at kaba sa kanyang dibdib nang makita ang bata. Tila ba nag-slow motion ang lahat nang makita niya ang batang si Marco. Hi! Marco, si Yaya Brie. Siya magiging bantay mo simula ngayon. Nagtago si Marco sa likod ng kanyang nanay Zell at mahiyang tumugon ng Hi! At nag-wave na lang ito ng bahagya kay Brianna. Marco, pumunta na kayo sa kwarto para makita na ni Yaya Brie mo ang kwarto ninyo. Hinand over ni Manang Lizelle ang kamay ni Marco kay Yaya Brie. Brianna, doon ka sa kwarto ni Marco magstay dahil hindi siya sanay na wala siyang kasama sa kwarto. Binulungan rin ni Manang Lizelle si Brianna. Hindi yan makatulog ng walang hug. Ikaw nang bahala sa kanya ha. May CCTV ang kwarto dahil minomonitor ni Sir Jesse ang kanyang anak. 24 hours. Nang makaakyat sa kwarto, niyakap ni Marco si Brianna. Yaya Brie, I'm sad. Mommy told me she's going to die soon. Malungkot na banggit ni Marco. Talaga ba? Why? Tanong naman ni Brianna. Mommy's sick for a long time, Yaya Brie. Malungkot naman na sagot ni Marco. Marco, I'm sad that you're sad, but let's just hope for the best. Hindi naman natin alam baka may himala namang mangyayari. Tugon naman ni Brianna. What's himala, Yaya Brie? Inosenteng tanong ni Marco. It's a miracle, dear. Nakagaanan na kaagad ng loob ni Brianna si Marco. May kung ano saya itong nararamdaman nung kinausap at niyakap siya ni Marco. Umiba naman ang aura ni Brianna simula nang naging yaya siya ni Marco. Naging malambot ang karakter nito. From being a tough woman to a gentle and caring yaya to Marco. Palaging nagvi-video call si Marco at Jessie. Nakikinig naman si Brianna at the back and he was never involved sa kanilang mga conversations. She almost forgot that she's doing a surveillance sa bahay ni Jessie Torres. Tuwing day off niya from being a yaya, nagra-rush siyang bumalik sa mansyon to meet Marco again. May mga dala pa itong pasalubong para sa batang lalaki. Naging sobrang close naman si Brianna at Marco that sometimes namamalina ng tawag si Marco sa kanya. Minsan, Marco calls her mom sa sobrang close na nila. Several weeks have passed pero hindi pa nagkukrus ang landas ni Brianna at Jessie. Hindi pa rin natatapos ni Brianna ang kanyang misyon at wala pa rin conclusion ang accusations ni Theo kay Jessie. Brianna's mobile phone rang. It was Tony, her boss. Hey Brie, how are you? Tanong ni Tony. I'm good po, boss. Ewan ko ba, I can't see anything heavy here. Everything is light and parang wala talagang ginagawang hindi kaaya-aya ang Jessie Torres na yon. But you see, boss, the more it is suspicious. Sagot naman ni Brianna. Hindi na lamang niya minadali si Brianna dahil gumagawa rin ng additional surveillance si Tony for the other party. Kay Theo naman. Continue, Brie. Let that be a break to you.
Hindi na sinabi ni Tony but he has some clue that Brianna had a child before. What wasn't clear to him is kung saan na yung anak or maybe something bad happened na hindi na lamang nila inalam from Brianna. Tony thought it is more like a break for Brianna since she deserves it dahil sa 5 years niya sa company. She never asked for a break. Sub-sub sa trabaho si Brianna all along. And besides, this was the only time na nakabreak si Brianna from her mother's death. Her tough aura was brought by the circumstances she faced na wala siyang ibang nakapitan kundi ang sarili niya at ang trabaho niya. Her boss also knew na hindi mabitawan ni Brianna ang speculation that Jessie might be doing something mali dahil sa experience niya sa kanyang daddy. It was so traumatic for her. Her boss treats her like anak niya na ito kaya hinayaan na lamang niya si Brianna kahit pa nag-away na si Theo at ang boss niya dahil sa wala pang mapatunayan si Brianna na sumang-ayon sa mga speculations niya against Jessie Torres. Find out what you need to find out, Bri. Seems like you're enjoying your time with Jessie's son, Marco. You take that as a break from your job, Iha. Sabi pa ni Tony. You sure, boss? Tanong naman ni Brianna. You know me well, Bri. It's okay. Tugon naman ni Tony. More than 2 weeks passed and Marco's mom died. Kinausap ni Manang Lizelle si Brianna and told her Trixie's death. Hindi mawari ni Brianna ang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Marco dahil everyday sa pagpapray ni Marco naging expectant ito sa paggaling ng kanyang mama. Brianna never met Trixie personally dahil steady na ito sa hospital simula nung hinire siya ni Manang Lizelle. Saktong tumawag naman ang daddy ni Marco and spilled the sad news to the boy. Marco cried his heart out to Brianna. Umiyak na lamang si Brianna sa pag-comfort kay Marco. Marco asked Brianna to bring him to the hospital and without hesitation, dinala niya si Marco sa hospital. There outside the hospital, Jessie Torres waited for them. Tumatakbo pa ang car nila ng marahan but Marco opened the car and rushed to his dad and hugged him to cry. Bumaba naman sa sasakyan si Brianna, tinignan na lamang ang alaga na akap-akap ng kanyang daddy. Masakit para kay Brianna na makita ang sitwasyon ng bata dahil naranasan niya na rin ito nang mamatay ang mommy niya. Lumapit kay Brianna si Jessie. He shook her hand and nag-whisper na, Thank you for looking after Marco. I couldn't thank you enough. Please stay with us. Hindi na binitawan ni Jessie ang kamay ni Brianna. Bagkos ito'y hinawakan niya pa ng mariin. Condolence po, sir. Brianna po. I'm sorry for your loss. I was kinda expecting this already, Bri. But I wasn't this ready. Inakbayan niya si Brianna habang kando niya ang anak na humagulhol sa iyak. Let's get in the car and head on sa punerarya. Brianna's body is already there. Sige po sir, doon na lang po ako kay Manang sasakay. Yaya Bri, sa amin ka na sumabay. Sabay hawak pa sa kamay ni Bri. Hindi naman makatanggi si Brianna dahil sa lungkot na nakita niya sa mga mata ni Marco. Okay Marco, I'll go with you to make sure you'll be alright. Kinuha na ni Brianna si Marco kay Jessie at kinandong ito papasok sa kanyang sasakyan. Magkatabi sila ni Marco sa likod while Jessie was driving the car. Ni-ready na ang bangkay ni Trixie for the wake that will happen in the funeral parlor and it will last for 3 days. Brianna took care of Marco all along and assured Jessie that he will look after Marco and that he doesn't need to worry about Marco's welfare. Okay, Bri. Again, thank you for this. Your presence is a big help. Thank you. Pagpapasalamat pa ni Jessie kay Brianna. No problem, Sir Jess. All for Marco po. Si Brianna at Jessie ang nagko-communicate halos from time to time kasi always na chinecheck ni Jessie ang kanyang anak. Marco becomes so tired palagi pag uwi sa bahay. So he slept early at si Brianna na lamang sumasagot ng phone para hindi mag-worry si Jessie. The funeral was done and life must go on. Hindi naging madali para kay Jessie ang moving on. He stayed sa mansion most of the time. Hindi niya na masyadong naaayos ang mga business niya because it was still a grieving season for him. One day, inaya ni Jessie si Brianna sa kanilang rest house. Habang nagda-drive at nasa matarik na daan patungo sa kanilang rest house,
Naalala ni Brianna ang daan. It was the way na dinaanan nila ni Roldan nung minsan nilang sinundan si Jessie. Nakapunta ka na ba dito sa any part ng Samal, Bri? Tanong ni Jessie. Yes po sir. Dumaan kami sa dinaanan natin kanina malapit sa port. Muntik nang maslide ang dila ni Brianna at muntik nang masabi na minsan na silang nagpunta roon ni Roldan. Maganda dito, Bri. Ang dami pang hidden treasures dito. Open niyo ang window niyo para maamoy yung halimuyak ng fresh air. Nagbukas ang gate ng girls ng isang malaki at maaliwalas na resort. Rinig doon ang hampas ng dagat at sariwang hangin. Ito nga yung lugar na pinuntahan ni Jessie Torres nung minsan namin siyang sinundan. Sa isip ni Brianna. This rest house isn't mine, Bri. This is my mother's pamana sa amin. Gustong gusto ko tong lugar na to. Malayo sa hustles ng city life. Karga naman ni Brianna si Marco dahil nakatulog na ito dahil sa mahabang biyahe. Kinuha ni Jessie si Marco sa pagkakatulog sa balikat ni Brianna at kinarga na ito papasok sa kanyang kwarto. Niyaya naman ni Jessie si Brianna ang kumain. Bri, halika, punta tayo dun sa barbecue area namin. Mag-barbecue tayo dun ng pork. Tamang-tama, pagkagising ni Marco, kakain na lang tayo. Sige po, sir. Stop calling me sir, Bri. Okay na ako sa first name basis. Jess or Jessie na lang. Natawa naman si Brianna sa sinabi ni Jessie. Okay, Jess. Awkward. Oo nga, no? Sagot naman ni Jessie. Naisip ni Brianna na ngayon pa lamang uli siya natawa ng ganon. Sanay ho kasi ako may amo, sir. Nakalimutan ni Brianna ang duda at inis sa mga lalaking mayaman na akala mo kung sinong mabait, pero may tinatago palang hindi magandang involvement sa mga illegal na bagay. Mukha nga. Tiga, san bang family mo, Bri? Dito lang ho kami sa Davao, sir. Ay, Jessie pala. Pero sa slum area ho kasi kami kaya for sure hindi kayo nakapunta dun sa area namin. Uy, hindi Madalas kaming nasa slum dahil may mga medical mission kaming ginagawa roon. Talaga ba? Bakit mo naman ginagawa yon? Inaya niya muna itong maglakad-lakad sa dalampasigan bago sinagot ang tanong ng dalaga. I am a mama's boy, Bri. Si mamang kasama ko sa bahay namin dahil absent ang papa ko palagi. Simple lang ang mama ko, Bri. Hindi maarte. At people person ang aking mama. Simula maliit pa lang ako ay kasama niya na ako sa mga charity works niya. At dahil involved yung mama ko sa mga gawaing simbahan, even sa business, mama ko rin ang nagturo at nagmotivate sa akin. Ang galing, no? Yung mama ko hindi ko na nakasama. Lagi ding andyan si mama ko para sa akin all the time. Kaso dahil sa kahirapan, sir, ay... Ano ba? Lagi ko nakalimutan. Jessie pala. Sorry po. Huwag ka nang mahiya sa akin. Hindi naman ibang trato ko sa'yo eh. Pantay-pantay ang tingin ko sa mga tao ko, Bri. Kaya huwag kang mahiya. Okay lang talaga. Alam mo na yon. Tropa-tropa lang din talaga ang trato ko sa lahat. Mabarkada talaga si Jessie kaya hindi rin iba ang trato niya sa kanyang mga staff. Nagpatuloy ang kwentuhan ni na Jessie at Brianna sa dalampasigan. They laughed and tried to cope with both of their losses. Aminado si Brianna sa sarili that she never was able to move on, lalo na sa pinakatago-tago niyang sikreto. Nag-add pa ang kanyang mama. She never was able to grieve every loss she had, dahil mas pinili niyang ikubli ito sa pagsubsob ng sarili sa trabaho at pagpapakita ng tough side niya. It was her way of coping from the pit of despair. Kaya nakahanap rin siya somehow ng karamay when Jessie opened up to her. Nagkagaanan din sila ng loob. Jessie found comfort in her kasi siya lang din naman ang readily available na makakausap at nag-share din siya ng responsibility niya with Marco. Jessie finds it as utang na loob kay Brianna. Days and weeks have passed at patuloy na naging close si Jessie and Brianna. Wala pa rin nakita si Brianna that would answer Theo's accusation against Jessie Torres. But instead of Brianna feeling frustrated, parang unti-unti nang naintindihan ni Brianna ang sitwasyon ni Jessie. Slowly niya ring nakikilala ng maayos si Jessie. He knew about the properties kung paano niya iyon na-acquire, and it was all out of clean hands. Jessie's life is an open book sa kanyang mga tauhan. He never hid anything from them.
except for the story of their son. He would even ask advice from his staff na matatanda na. One time, Jessie came home at tulog ng anak na si Marco. Marco sleeps with Brianna. Pagbukas ni Jessie ng kwarto ay bahagya ng nakataas ang damit ni Brianna. Nakikita ang bewang nito dahil nakataas ang kamay nito at mahimbing ng pagkakatulog. May nakitang familiar si Jessie sa bewang ni Brianna. Dulo lang naman ang nakita pero mukha iyong dream catcher with a splash of watercolor. Hindi naman sigurado si Jessie kung dream catcher nga iyon. But Jessie started to think about the tattoo. Days of grieving were a bit easier for Jessie because of Brianna. Muling bumalik si Brianna at ang anak na si Marco sa rest house. "Yaya Bri, you look beautiful," manghang sabi ni Marco. "Really, baby? Thank you for giving me this gift." Isa yung itim na dress above the knee. Litaw na litaw ang maputing skin complexion ni Brianna. Ginamit niyo ni Brianna sa kanilang rest house nang minsan itong naglakad-lakad sa dalampasigan para mapag-isa. "Thank you. I'll go for a walk muna, baby. I need to breathe out." "Okay, Yaya. But I didn't buy that gift. It was from my dad." May binabalak si Marco para sa kanyang daddy at kanyang yaya Brianna. Hindi na estranged si Marco kay Brianna dahil palaging sinasabihan ni Trixie si Marco nung buhay pa ito to not stop his dad from looking for a wife, but instead look for someone worthy of his dad's love. "Tumigil ka nga, baby. It was you who bought it." Ginulo pa ni Brianna ang buhok ni Marco and gone ahead na. Brianna went ahead at iniwan na muna ang alaga na nanonood ng TV. Hindi mahirap bantayan si Marco dahil responsable at obedient ito. Hindi ito pumupunta sa mga lugar na ipinagbabawal sa kanya ng kanyang daddy. "Hey son, can I watch TV with you?" Tanong ni Jessie kay Marco. "Of course, Dad. Yaya Bri went to the beach." "Alam mo ba, Daddy, she looks so beautiful with the dress you bought for her. But she won't believe me na it came from you." "Oh, really?" "Yes, Daddy. But I think Yaya Bri wants you to go to the seashore with her." "Oh, she said that?" Tumango naman si Marco dahil nagigilty ito sa kanyang planong paglapitin ang loob ng kanyang daddy at sa Brianna. Jessie kissed Marco's forehead then headed to the seashore to look for Brianna. Nakita niya nga si Brianna sitting alone sa isang bench near the shore. He sat there beside her. Brianna was talking to Tony sa kanyang phone while doing his alone time at the seashore. She found out through her boss Tony that all the allegations regarding Jessie Torres aren't true. Every business Jessie has was legit and was a product of hard work and his sound entrepreneurial skills. Jessie was able to get loans from the banks and also fished big investors from his active participation in business conferences here and abroad. Brianna felt in her heart that what Tony said about Jessie Torres were all true. From that revelation, she realized that the time she had with Jessie was a real good one. Hindi niya mawari na kanyang damdamin ang nararamdaman tuwing nakikita si Jessie. At yung mga panahon nakikita niya ang biyudo na inaalagaan ng kanyang anak na maigi. Naisip ni Brianna na, "I want a man like him. One that is generous sa time para sa pamilya and very goal-oriented na tao just like her." Brianna's tough heart towards businessmen changed. Na-redeem ni Jessie Torres ang masamang imahe na naukit ng sariling ama ni Brianna sa kanyang utak. She was fully convinced na hindi naman lahat ng booming businesses ay galing sa masama. She realized that hard work and compassion towards people really pays off. Brianna just dropped the phone call when Jessie arrived. Umupo si Jessie sa tabi ni Brianna. "Alone?" "Cynthia." Jessie started to like Brianna already after a month of being together palagi. Her face seemed familiar for Jessie. Yung feeling na parang matagal ko nang kilala tong babaeng to. "Well, yeah, Jessie. By the way, I have a confession to make. You know I'm not here to be Marco's yaya. I work for an investigation company. Pumasok ako as yaya when you posted the hiring outside your gate last month. I was here because I doubted your business. I cannot disclose the person who asked us to do this, but I have proved it myself that you are a good man."
Hindi ka naman pala masama. In fact, you are an ideal... you're kind. I'm sorry, Jessie. Ideal what? Nakangiting tugon naman ni Jessie kay Brianna. Wala yung ideal. Ano ka ba? There has been a mutual understanding between them. They both know they liked each other but tried to hide it due to some negative thoughts. Well, I don't totally understand why somebody would ever thought all those things about me. Pero sanay na ako sa ganyan, Brianna. My dad was a good businessman. Pinuputakte din kami ng chismis. But my dad didn't mind all of it. Instead, he pushed himself na palakihin ang negosyo namin dahil sa mga taong nakasandal ang mga kabuhayan nila sa company namin. And I'm doing the same today, Bri. And sorry for that. It's okay, Bri. I appreciate you for being honest with me. And, you're forgiven. Tinitigan ni Brianna si Jessie sa mata and just stared at him na hindi makapaniwalang okay lang lahat. Oy, ba't ganyan ka makatitig? Tanong ni Jessie. Tumitig muli sa mga mata ni Jessie. I wasn't expecting this, Jessie. I was like expecting na... Lumingilingo pa ang ulo ni Brianna. Magagalit ka sa akin or else palalayasan mo ako ngayon. Sabi ni Brianna. Natawa naman si Jessie, tinignan din si Brianna sa mata. I'm serious and I mean it. Kung pwede nga lang eh. Pwedeng ano? Tanong ni Brianna. Yumuko habang sinisipa-sipa ang sand. Huwag ka na lang umalis. Sabay taas ng ulo ni Jessie at itinutok ang mga mata sa mata ni Brianna to show his sincerity. Kinilig naman si Brianna sa narinig at napasmile na lamang ito. You know I can't do that, Jessie. I have work and you have a life to live with your son. Tugon ni Brianna. Pwede naman nating i-arrange yan eh. You can work and go home here. Sagot naman ni Jessie. Home talaga? Sikreto namang kinilig si Brianna sa sagot ng biyudong si Jessie. Hindi nga. Tumayo ito at inaya si Brianna na mag-jetski. Tara Bri, mag-jetski tayo. Ano ka ba Jessie? Ayoko nga, hindi ako marunong lumangoy. Baka mamaya mahulog ako dyan. Naku, wag na. Hinarap ni Jessie si Brianna at hinawakan na magkabilang pisngi nito at tinitigan ng mga mata sabay sabing, Trust me. I won't let you fall or drown, okay? Biglang hinalikan ni Jessie ang noo ni Brianna. Nag-jetski na nga ang dalawa at dinala ni Jessie si Brianna sa isang isla kung saan merong maliit na villa. Pag-aari din iyon ni Jessie. Tinur ni Jessie si Brianna sa islang yon. She told Brianna how he bought a portion of that island and how he enjoyed every inch of it. Na-enjoy din ni Brianna ang pag-tour ni Jessie sa kanya. Hindi naman namamalaya ni Brianna na kanina pa pala sila nag-holding hands si Jessie. When she was about to let go of Jessie's hand, hinila siya ni Jessie papalapit sa mga bisig nito at niyakap si Brianna. Hindi na napigilan ni Jessie ang nararamdaman at direkta nang hinalikan si Brianna. Nagustuhan naman ni Brianna ang paghalik ni Jessie na tila ba isa itong masarap, mainit at matamis na sensasyon sa kanyang bibig. First kiss iyon ni Brianna. It was a foreign but really sweet sensation she had. Pinikit na lamang ni Brianna ang kanyang mga mata habang ninanam ng mga halik at yakap ni Jessie Torres. Lumalim pang paghahalikan ng dalawa at hindi na napigilan ang init ng damdamin. Dinala ni Jessie sa isang bagong gawang kwarto si Brianna. Dahan-dahan niyang itinaas ang itim na dress nito at hinalikan mula sa kanyang leeg. Habang bumababa ang mga halik nito ay hiniga niya si Brianna sa kama at doon ay patuloy na pinagsaluhan ang init ng kanilang damdamin. Madilim na ng mga sandaling yon. Tanging guard light lamang sa labas ang nagbibigay ng liwanag sa kanila. Niyakap ng mahigpit ni Brianna si Jessie nang ito ay masatisfy at tila na ubos ng lakas. Hindi inalis si Brianna ang pagkakayakap kay Jessie at naramdaman na lamang niyang biyudong lalaki na umiiyak si Brianna. Kinuha ni Jessie ang mga kamay na nakayakap sa kanyang bewang at pinunasan ang mga luha ni Brianna. What's wrong, Bri? Wala. Bigla ko lang naramdaman ng takot. Humihikbing sagot nito.
And bakit ka natatakot, Bree? Hindi ako hit and runner na lalaki. I like you, Bree. And I want you here beside me. Pero you're still grieving. Ayoko maging panakip-butas. Don't say that, Bree. You don't know the whole story of our marriage. Kinwento naman ni Jessie ang buong katotohanan ng kanilang marriage ni Trixie. You know, I've never felt this way at Trixie, Bree. I had no choice at that time but to marry her. This time, I get a chance to make love with someone I admire and totally like. And love? Bree, please don't be afraid. Please let me love you. Nagyakapan na lamang ang dalawa at doon na nakatulog. Kinabukasan na bumalik na ang dalawa sa rest house. Naging silent naman si Bree at hindi alam kung paano magsispill ng conversation kay Jessie. Napansin naman ni Jessie ang silence ni Bree habang nagdadrive ito ng jet ski. Hininto na muna ni Jessie ang jet ski at hinawakan ng kamay ni Bree at hinili ito sa kanyang bewang para yakapin siya ito ng patalikod. Bree, everything will be alright, okay? Sabi ni Jessie. Sinandal na lamang nito ang ulo sa likurang balikat ni Jessie. Pagkarating sa rest house ay naligo na si Brianna. Magpapaalam na muna ito sa mag-ama na aalis dahil magtatrabaho na siya ulit. Kailangan nang bumalik ni Brianna sa trabaho dahil matagal-tagal na rin siyang hindi nakakabalik sa opisina. Kaunti lamang dinalang damit ni Bree para hindi mahalata ni Jessie na hindi na muna siya babalik sa bahay na yon. Brianna felt guilty kasi mahigit 1 buwan pa lamang namamatay ang asawa ni Jessie. Plus, she also felt ashamed of what she did in the past. Malakas ang pakiramdam ni Brianna na hindi siya matatanggap ni Jessie kung sakaling malaman nito ang kanyang dark past. Despite Brianna's beauty and character, she always felt like she's not worthy of anybody's love because of her past and also because of the kahihiyan na dala ng ginawa ng tatay niya. Those were the reason kung bakit ayaw niyang pumasok sa isang relasyon. Umalis na nga si Brianna and have gone back to their office. She dedicated her life once again sa pagtatrabaho. Hindi na bumalik pa si Brianna sa rest house ni Jessie. She was so afraid to fall in love kay Jessie. 3 days after she left, Brianna received a phone call. Hello, who's this? Umiiyak si Marco sa kabilang linya. Yaya, Bree! Uy, baby Marco, it's you pala. Why are you crying? Tanong ni Brianna. Because I miss you so bad. When are you coming home, Yaya, Bree? Nahirapang mag-explain si Brianna kay Marco. Marco, I can't go back there. I think your dad will look for another Yaya for you. I have lots and lots of work, Marco. I don't want another Yaya. I want you, Mommy Bree. Marco, I'm not your mom. I'm so sorry, baby. Binabana ni Brianna ang tawag ni Marco dahil hindi niya kayang pakinggan ang iyak ng bata. Inis na inis sa sarili si Bree dahil sa kalungkutang naidulot niya sa bata. Pero hindi na siya pwedeng bumalik doon dahil nagigilty siya sa nagawa nila ni Jessie sa isla malapit sa kanilang rest house. Her tough side keeps on telling her na, Nako, Brianna, ito na nga bang resulta ng kagagahan mo eh. Bakit ka ba kasi nagpadala sa emosyon mo? Oh my God, grieving pa yung tao tapos pumatol-patol ka. Pero si Marco, ay, napamahal na talaga yung bata na yun sa akin. Namimiss ko na siya, talagang nangungulila ang puso ko sa batang yun. Manang Lizelle called Brianna and asked kung pwede niya namang i-meet si Marco dahil ilang araw nang matamlay ang bata. Marco always asked for Yaya Bree. Pumayag na rin si Bree at sumabay ito kay Manang Lizelle na ipa-check up si Marco. Bree made sure that Jessie won't be there kasi ayaw niyang makita itong muli para hindi na muling umusbong ang kanyang nararamdaman para sa biyudong iyon. Sinundo pa ni Manang Lizelle si Brianna sa kanyang opisina at sabay na silang nagpunta sa clinic para ipa-check up si Marco. Mommy Bree! Hey Marco! I'm not your mom, remember? Can I call you Mom? Cause I don't have a mom anymore. She's in heaven already. Nagilty naman ito at hinayaan na lamang si Marco na tawagin siyang Mommy. Niyakap na lamang ni Brianna si Marco bilang tugon sa kanyang request.
I miss you, Mommy Bree. Can you go home? Daddy misses you too. He's sad when you're not at home. Nako, nahihiyang nakatingin naman kay Manang Lizelle dahil baka kung anong isipin. Ikaw talaga, Marco, sabi pa ni Brianna. You're making a joke na naman. Kiniliti nito si Marco. I'm not joking and I'm not lying. Dad really miss you. You do good sa check-up later, ha? Pilit na iniiba ang topic ni Brianna. Nakarating na nga ang tatlo sa clinic pero si Brianna at Marco lamang ang pumasok at nagantay na lamang si Manang Lizelle at ang kanilang driver sa sasakyan. Ilang minuto pa ay dumating na si Jessie. Kakauwi lamang ito from a business trip for 3 days. Alalang-alala ito sa kalagayan ng kanyang uniko iho. Dali-dali namang pumasok sa clinic si Jessie and found Marco na nakakandong kay Brianna na masaya ang mga mukhang nagkukulitan. Lumapit si Jessie sa kanilang dalawa. Brie, I'm sorry. And thank you for bringing Marco here. It's okay. Tumayo ito at lalabas na sana ng check-up room pero hinawakan ni Jessie ang kanyang braso. Brie, don't go. Let's talk, please. Tanong ni Jessie. Marco needs you. Tugon naman ni Brianna. But Brie, please. Pilit kinuha ni Brianna ang kamay ni Jessie at umalis na ito. Agad namang sumunod si Jessie kay Brianna. Kinausap niya muna sandali si Marco and told him na he'll talk to Tita Brianna lang. Steady namang naupo si Marco and allowed his dad to run after Tita Brie. Nasa hallway pa sila ng clinic nang napataas ang boses ni Jessie. Brie, ano ba? Hindi na tayo bata para magtaguan ng feelings. Huminto naman si Brianna pero ayaw humarap kay Jessie dahil tumutulo na ang mga luha nito. Brie, I love you. Please tell me what's wrong. How you kissed me in that room was real. I knew you loved me too. Please, Brie. Niyakap nito si Brie habang ito ay nakatalikod pero mabilis na kinuha ni Brie ang kamay ni Jessie at tuluyan na nga itong umalis ng klinik. Hindi na hinabol ni Jessie si Brianna at hinayaan na lamang iyong umalis. Hindi na iintindihan ni Jessie kung bakit biglang nanlamig si Brianna sa kanya. He kept asking himself kung anong mali sa ginawa niya para maiwasan siya ni Brianna ng ganoon. Bumalik si Jessie sa loob ng evaluation room ng clinic para balikan ang anak niyang si Marco. Then suddenly the clinic attendant called their attention. Marco Torres? Here. Sagot ni Jessie. Kayo na ho, sir? Sir, saan ho yung kasama niya kanina na si Miss Brianna? Tanong ng attendant. Umalis na. May trabaho pa kasi yon. Mabait ho yun siya, sir. Naging nurse ho kasi ako dun sa maternity clinic dati kung saan siya nagpapacheck up. Lagi kami nagkakwentuhan nun. Nabanggit pa ng attendant. Maternity clinic? Tanong naman ni Jessie. Opo, sir. Matagal na yun, sir. Siguro mga 8 years ago na ho yun. Pero sir, pasok na ho ako ha. Andiyan na ho si Doc eh. Jessie was puzzled sa nalamang information from the attendant. Napaisip talaga ito kung bakit nagawi si Brianna sa maternity clinic noon. Jessie is even more interested to know Brianna. And so, he himself gumawa ng research about Brianna. Hindi naman na-discourage si Jessie from the thought na nabuntis na dati si Brianna. He liked Brianna so much na wala na siyang pakialam kung ano naging past ni Brianna, but he was so obsessed to getting Brianna back into his arms. Mas lalo pang lumakas ang desire ni Jessie na makasama si Brianna. Jessie would secretly follow Brianna kung saan siya pumunta and minsan nakakatulog na rin sa sasakyan niya just to make sure na safe si Brianna sa kanyang bahay at workplace. One time, while Jessie was watching over sa bahay ni Brianna ay nauhaw ito at kinailangang bumili ng tubig sa tindahan. Ubos na pala yung tubig ko dito, grabe. Ang tagal ko na pala dito sa labas ng bahay ni Brie. Napangiti naman si Jessie sabay sabing, "These are the crazy stuff we do in the name of love." Tao po, ma'am, pabili ho akong mineral water. Ito daw ngo, sabay abot ni Aling Cynthia.
Salamat, ma'am. Ma'am, meron po bang apartment dito for rent? Kunyaring tanong ni Jessie. Ay, meron dyan, sir. Oh, yung tabi ni Ma'am Bri. Bakante yan dyan, sir. Pero parang dikit talaga yan, sir, kay Ma'am Bri. Bali, duplex yan, sir. Isa lang ang gate ninyo. Pero mabait po yan nakatira dyan, sir. Maganda, tapos mabait, sir. Matagal na kami magkapit-bahay niyan, sir. Siguro first year college pa yan siya, kapit-bahay na kami. Mayaman yan sila dati, sir, pero parang nalugi ang negosyo ng papa niya, kaya dyan sila nagtira ng nanay niya. Pero namatay din yung mama niya. Parang nakakulong pa yata ang papa niya, sir. Basta, sir, sorry, chismosa ako, pero oo, bakante yan, sir, sa kabila, sir. Hindi naman po masyadong halata na chismosa ka, Manang. Pabirong sagot naman ni Jessie. Okay na ho to, Manang. Maraming salamat po. Aalis na po ako. Arrow Light Company is currently having a pursuit operations together with a national agency para hulihin ang isang shipment ng mga baril from Davao Region to Cotabato Region. Okay guys, this time you're allowed to bring your short firearms for defense purposes. Armado ang mga arestuhin ng mga pulis at isasabay nila tayo kaya pwede nating gamitin ang mga baril ng company natin. All set, sir. Tugon na Brianna. Okay, Bri. Get your team ready. Make sure na may suot lahat ng bullet vest. Done that already, sir. Brianna responded. We will be leaving in 30 minutes. Command naman ni Tony. Naganap na nga ang entrapment operation ng pinagsanib pwersa ng PNP, NBI at Arrow Light Company. Naharang ng grupo ang mga nagtatransport ng mga baril alauna ng madaling araw sa exit point ng Davao City. Nang maharang ito ay animong kalmado ang mga sangkot sa iligal na gawaing ito. Pero ilang minuto pa ay umalingaw-ngaw na ang putukan dahil patuloy nang nag-drive ang driver nito kahit pa sa warning ng mga pulis na ito'y huminto. Hindi ito nagpatigil at tumuloy nga ang truck. Naghabulan ng mga pulis at iba pang men in uniform sa truck na iyon at nagpalitan ng mga putok ng baril ang mga kriminal at ang men in uniform. Sina Brianna at isa pang pulis ay gumamit ng motor para mas mabilis na mahabol ang truck. Dumaan sila Brianna at ang pulis na yon sa isang matarik na area ng kalsada. Hindi sila makita ng mga sindikato dahil na rin sa taas ng mga damong nasa gilid ng daan. Naunahan na nga ni na Brianna ang truck na may lamang mga baril at unti-unting sumabay ang motor sa driver's area ng truck na inasinta ni Brianna ang unang gulong ng truck. Dahil expert din si Brianna sa paghawak ng baril, ay siya nang umasinta dito. Isang malakas na gunshot ang pinakawala ni Brianna at nasundan pa ito. 2 bala lamang at nakarinig ang mga ito ng pumutok na tire ng truck. Nawala ng kontrol ang truck at natumba ito sa gitna ng daan. Naging akala ng lahat ay natumba na ang truck. Nahuli na ang mga kriminal. Ay bigla namang nanghina si Brianna. Nang mahawakan nito ang kanyang bewang ay nakita niya na lamang ang kanyang kamay na dumudugo. Maraming dugo ang lumalabas sa kanyang bewang. Sumigaw si Brianna sa driver niyang pulis. Sir, tinamahan ho ako ng bala, sir. Sir! At tuluyan na nawala ng malay si Brianna. Inihinto ito ng driver ng motor at dali-daling kumuha ng tulong para madala si Brianna sa ospital. Alingaw-ngaw ng ambulansya na lamang narinig ni Brianna at pumikit na ang mga mata nito. Dinala si Brianna sa pinakamalapit na ospital sa lugar at agad naman siyang naasikaso pagkadating doon. Nagdeklara ang doktor na kailangang operahan agad ni Brianna para makuha ang balang nakabaon sa kanyang tagiliran. Nasa delikadong state pa si Brianna dahil merong daples ang kanyang internal organ. Puno na ng life support system si Brianna na nakaratay sa ospital. Bukas ang kwartong ginamit ni Brianna sa rest house ni Jessie Torres nang bumaba ito galing sa kanyang kwarto para kumuha ng maiinom na tubig sa kusina. Na-curious si Jessie at pumasok ito sa kwarto at binuksan ng telebisyon at naupo sa kama sa dating tinutulugan ng dalaga. Nang kukunin na sana ni Jessie ang isa sa mga unan sa kamang yon, ay may nakita siyang notebook sa bedside table kung saan dating natutulog si Brianna. Inusisa ni Jessie ang laman ng notebook. Nakita ni Jessie sa unang pahina ng notebook ang family picture ni na Brianna. Lumang picture na iyon at medyo faded na. Hindi na masyadong clear ang picture ng kanyang mga magulang. Patuloy na ineska ni Jessie ang notebook at nakita niya ang picture ng isang pamilyar na matandang lalaki at may nakasulat doon.
Daddy, why did you do all this? Bakit ka gumawa ng masama? I miss you so much, Dad, that I hate you so much for ruining my life. Not just my life, Dad, but also Mommy's life. I lost a dad whom I thought is good. He broke me into pieces, Dad. Patuloy na tinitigan ni Jessie ang picture at naalala nito kung sino ang lalaki. Siya si Uncle Sanjo. Oh my God. Don't tell me. Patuloy pang inisika ni Jessie ang notebook ni Brianna at nakita niya ang picture ni Bri nung first year high school na ito. Nakakollage ang pictures ni Bri with her friends. Oh my! Binitawan ni Jessie ang notebook at hindi makapaniwala sa nakitang picture. Naiyak si Jessie at napasabing, "Ikaw yun? Ikaw yung gusto kong ligawan back in college? Ikaw yun, Bri. Ikaw yun." Mas naging porsigido si Jessie na i-pursue si Brianna dahil sa katotohanang nalaman. Napaupo na lamang ito sa dulo ng upuan at hindi mawari ang kasiyahang nadarama nang malamang si Brianna pala ang pinapangarap niyang babae noon. Habang inaayos ang mga gamit ni Brianna at kinuha niya ang isang picture ni Bri para itago sa kanyang wallet, biglang nakarinig ng sigaw si Jessie mula sa anak na nanonood ng TV sa kanilang sala. "Daddy, Daddy, look at Mommy Bri! She's on TV!" "What? Why?" Tumakbo pababa si Jessie at nakita sa balita na isinakay si Brianna sa ambulansya na walang malay. Hindi na tinapos ni Jessie ang balita at dali-dali itong lumuwas papunta sa Davao City. Nang makarating sa barge ay hindi na mawari ni Jessie ang nararamdaman. Ang tanging dasal na lamang nito ay ang maabutan si Brianna ng buhay. God, please let Bri live. Please let the love of my life live. Please, God. Mangiyak-ngiyak na dasal ni Jessie. Lubos itong nag-aalala at natakot na baka muling mawala sa kanyang pinakaasam-asam niyang pag-ibig. Nang makarating sa hospital ay kinausap ni Jessie si Tony. "Sir, si Brianna po?" tanong ni Jessie. "Jessie Torres?" tanong naman ni Tony. "Yes po," tugon naman ni Jessie. "Hindi pa gumigising si Brianna, Sir Jessie. But I'm glad you're here kasi we found out that all along, it was Theo who does all these illegal practices para lang lumakas ang kita ng negosyo niya. Brianna risked her life for this, Sir Jessie." "Oh, si Sir Theo. He was so good to me. All this time, pakitang tao pala talaga yung mga ipinakita niya sa akin." "Opo, sir. Sir, bawal po kayong pumasok sa recovery room. Pwede lang ho siyang bisitahin kapag nailipat na ho siya sa ICU. May nakabantay rin ho sa kanya na agent at kaka-opera lang ho sa kanya, sir. Hindi ko ho alam kung ilang oras pa ho bago siya pwedeng makita." "Pero sir, makaka-recover naman ho siya, diba?" Nag-aalalang tanong ni Jessie. "Opo, sir. Nakuha naman na yung bala sa bewang niya, sir. At saka matapang ho yun si Brianna. Lalaban yun. Sisiw lang to sa kanya kumpara sa mga pinagdaanan ho niya sa buhay. Parang anak ko na ho yang si Brianna." "Sana nga ho, sir. Sana po." Taimtim na nagdasal ang utak ni Jessie na maging okay si Brianna. Palakad-lakad at hindi mapakali si Jessie sa labas ng ICU kasama ang mga kaopisina ni Brianna. Hindi ito matahimik sa isang sulok dahil sa excitement na makitang muli si Brianna at ang takot na baka mawala si Bri sa kanya. Ang daming nagka-cloud sa utak ni Jessie. Narinig ang lahat ng ingay ng tire ng isang hospital bed. Si Bri yun. Nilipitan ito ni Jessie at nakita nitong walang malay si Bri na napalibutan ng life support. Nang makita iyon ni Jessie, naluha ang kanyang mga mata. Napabulong na lamang ito sa langit ng, "Lord, rescue my love." Nailipat na si Brianna sa ICU at pwede na itong bantayan. Ngunit hindi pa allowed si Jessie na magbantay kay Brianna dahil at risk pa ang buhay nito. Ang tanging bantay lang ng dalaga ng panahong yon ay ang mga assigned guard sa kanya. Maaari namang bisitahin ni Jessie si Brianna pero dapat kasama pa rin ito ang assigned guard. Pero hindi na inisip yan ni Jessie. Ang importante sa kanya ng panahon na yon ay ang malapitan si Brianna.
Mabulungan ito na mahal niya ito at mag-aantay ito sa kanya. 2 araw na nawalang malay si Brianna. Sakto naman ang 2nd araw na pagdating ni Jessie ay dinidresenga na ang sugat ni Brianna sa tagiliran nito. Nakita naman ni Jessie ang sugat nito. Natigilan itong si Jessie nang makita ang kanyang tagiliran. Pero hindi ito natigilan dahil sa lalim ng sugat, kundi sa tatong Dreamcatcher with a splash of watercolor paint in it. Nag-drop na lamang ang jaw ni Jessie nang makita yung tatong yon. He was so sure. And without a doubt, she was the surrogate mother of Marco. Natulala si Jessie ng ilang segundo at hindi makapaniwala sa nakita. Oh God, I can't contain this. This couldn't be true. Lord, please let Brianna live. She's not just the love of my life, but she bore Marco in her tummy for 9 months. She's technically the mom of my son, Lord. Please, all the more I ask you for her life. Nilapitan ni Jessie si Brianna at hinawakan ang kamay nito at naiyak na lamang sa tuwa at bumulong ito. Bri, please wake up. Let's build our family. Please, Bri. Tapos na ang schedule ni Jessie for the visit. He has to go home. Halos ayaw nitong umalis sa tabi ni Brianna dahil gusto niya na andyan lamang siya sa tabi nito habang hindi pa ito gumigising. Pero kinakailangan niyang umalis. Wala nang nagawa si Jessie kung hindi ang umalis na lamang. Nang araw na yon ay nagising na si Brianna. Si Sir Tony niya ang nasa tabi ng kanyang hospital bed. Bri? Gising na si Bri! Tawagin yung doktor, bilis! Sabi pa ni Tony. Dali-dali namang nag-rush ang ICU doctor at agad na chinek ang vitals ni Brianna. All clear, maayos lahat ng vitals ng patient. Huwag niyo na hong isi-stress ang patient. Opo, Doc. We'll assure you of that. Sagot naman ni Tony. Iha, kamusta? Tanong ni Tony kay Brianna. Nag-thumbs up lamang si Brianna dahil hindi ito makapagsalita dahil sumasakit ang kanyang sugat pag may movement itong ginawa. Unti-unti na ngang nag-recover si Brianna sa ospital at nailipat na ito sa isang private room. Nang mailipat ito sa private room ay agad na bumisita si Jessie kasama ang kanyang anak na si Marco. Nagkwentuhan sila Brianna at ang mga kasamahan nang ipinasok ni Tony ang kanyang sorpresa. Bri, somebody so desperate to see you. I have a surprise for you. May dalang rosa si Tony. Ako din may surprise. Sabi naman ni Roldan, may dala din itong puting rosas. Sunod-sunod na nagbigay ng surprise na rosas ang kasamahan sa loob ng room. Tumayo si Tony at binuksan ang pinto sa mas malaking surprise. Pinapasok ni Tony sina Jessie Torres at may dalang picture frame ng enlarged image ng kanyang picture noong siya first year high school. May dalang malaking bouquet of red roses at si Marco naman ay nagdala ng balloon. Pumasok ang dalawa sa may dalang tarpaulin na may nakalagay na, Hi, Miss Shy Girl. It's good to see you. Nang makita ayon ni Brianna, she was reminded of that cute but makulit guy when he was in high school na lagi niyang nakikita sa hallway kahit saan siya magpunta. There were times when Brianna fantasized of that boy na sana mandigaw yan sa kanya. Pero hindi yun nangyari. And Brianna cried remembering all of it. Sorry na, Bri. Uwi ka na sa bahay natin, please. Jessie uttered. Pretty please, Mommy Bri? Pakiusap din ni Marco. Tinukso na ng lahat si Brianna at Jessie. Binigay na ni Jessie ang bouquet pero hindi ito mahawakan ni Bri dahil kumikirat pa ang mga sugat niya nung panahong yon. Please come home with me and Marco. Please, Bri. I will take care of you. Madamdaming sabi ni Jessie. Yes na yan! Patuksong tugon ng lahat ng office mates ni Brianna. Tinitigan na lamang ni Brianna ang mga office mates at ibinalik ang tingin kay Jessie sabay sabing, Okay na. I will go home with you too. Tugon ni Brianna. Umakyat sa bed si Marco at hinalikan si Brianna sa pisngi. Thank you, Mommy Bri. Masayang sabi ni Marco. Kung hindi ka lang malakas sa akin I won't say yes. Tugon naman ni Brianna. Nag-smile na lamang si Marco. I love you, Bri.
Ay! Magkaka-boyfriend na si baby girl natin. Wala nang pag-asa si Roldan. Sigaw ng isang lalaking katrabaho ni Brianna at nagtawanan na silang lahat. Tumahimik ang lahat matapos ang tawanan na iyon at sumagot si Brina. I love you too, Jessie. Hinalikan na kaagad ni Jessie si Brianna matapos itong nag-I love you din sa kanya. Umuwi na rin si Brianna matapos ang mahigit 1 linggong pananatili sa ospital. Inuwi na ni Jessie si Brianna sa kanilang rest house sa Samal at personal na inalagaan si Brianna. Halos hindi nga ito iniiwan ni Jessie. Sobrang sweet ni na Jessie at Brianna. Halos bawat araw ay masayang kanilang kwentuhan dahil sa mga past nito na tinatawanan na lamang nila ngayon. Matapos ang 1 buwan ay nagkaroon ng malaking handaan sa beach side ng rest house nila. Pinagbihis ni Jessie ng designer white gown si Brianna. Isa ay yung boho theme party. Nang makababa na si Brianna sa bahay ay sinalubong siya ni Jessie sa hagdan. Bago pa man ito makababa sa pinaka-venue ay lumuhod si Jessie at inilabas ang box. Marry me, Brianna? Madamdaming tanong ni Jessie. Naghiyawan ang mga guest pero hindi pa sumasagot si Brianna. Naiyak na lamang ito na nakatitig sa singsing na hinawakan ni Jessie. Maawa ka, babe. Sagutin mo naman ako ng yes. Pabirong sabi ni Jessie sa kanya. Of course, yes. Yes. Pinatayo si Jessie at pinuno ng halik ang mga labi at pisngi ni Jessie. Agad na lumabas si Marco at binigyan ng bouquet of flowers si Brianna. Oh, may kasabwat ah. Talaga bang may bridal bouquet agad? Binaba ni Jessie si Brianna sa dalampasigan at doon ay bumungad kay Brianna ang simpleng boho set-up na wedding arrangement. Uy, kasal ba ka agad? Babe, this is superb! Mamaya na tayo maghalikan. Mag-march na ako at aantayin kita doon. Nagaantay na si father eh. Makulit na lambing na bulong ni Jessie kay Brianna. Ikinasal na ang dalawa agad ng araw na iyon. And now, I pronounced you husband and wife. You may now kiss the bride. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Day, baka